Hello guys, good morning mga ka-anxiety, good morning mga classmate. May gusto lang ako i-share sa inyo ngayong araw, no? So galing ako sa trabaho, naisipan ko lang na magbahagi ng maikling video sa inyo about anxiety disorder, about overcoming anxiety disorder. Gusto ko lang i-clear sa inyo, no? Marami kasing naiinip sa kanilang kagalingan o naiinip sa pag-overcome sa anxiety disorder. Meron din naman na mga nagsasabi na huwag mong madaliin ang paggaling mo, no? Yung salitang huwag mong madaliin para sa akin guys, no? Pwede nyo po akong i-correct kung may pagkakamali man ako, kung mali man ako, pwede nyo po akong i-correct sa advice ko na ito, no? Nakadepende po iyon, yung huwag mong madaliin ang paggaling mo, no? Bakit ko po nasabing huwag madaliin, no? Kasi kung nakadepende ka na doon sa huwag madaliin, meron kasing nagsasabi ng anxiety disorder na hindi nga sila nagmamadali kasi may nag-advise daw sa kanila na sabi ni ganito ganyan, wag ko daw madaliin ang pag-recover sa anxiety disorder. Ang ginawa niya naman, ang style niya naman, lagi lang siyang nasa bahay, no? Yung wala siyang ginagawa, lagi siyang nasa bahay na nakaramdam siya ng konting hilo. Ay, sabi ni ganito ganyan, huwag ko madaliin. So ihihiga niya yun. So ang advice ko dyan guys, huwag mong madaliin yung pag-recover mo, pero may ginagawa ka kahit konting paraan, no? Kagaya ng huwag kang mamalagi sa yung comfort zone palagi, no? Kumbaga nakadepende ka na lang, sabi kasi ni ganito ganyan, wag ko madaliin, dito muna ako sa bahay, wala akong gagawin kundi dito lang ako sa bahay. So nakadepende ka na dun, nakaramdam ka ng discomfort na konti, nakaramdam ka ng hilo, binibaby mo na yung sarili mo na lagi ka lang nandun sa bahay nyo, nakaramdam ka ng paninikip ng dibdib, lagi ka na lang nandun sa bahay nyo, hindi ka na lumalabas. Sabi ni ganto ganyan, wag kong mamadaliin. Hanggat sa napako ka na dun sa comfort zone mo na yun, no? Ang pinaka-advice ko dyan kapag ganyan yung sitwasyon nyo, no? Huwag nyong madaliin yung pag-recover nyo o huwag kang mainip, pero may ginagawa kang hakbang dapat, no? Sa paghihintay mo ng mga araw, dapat may ginagawa ka ring hakbang. Hakbang na tinutukoy ko dito, syempre yung dapat sa pagdaan ng mga araw, unti-unti mong pinapalakas yung sarili mo, unti-unti mong hinaharap yung nervyos mo, no? Dapat unti-unti mo ring hinaharap yan. Ano yung tinutukoy ko na pagharap? Syempre yung pagsalubong mo rin sa kanya araw-araw, kagaya ng ini-expose mo yung sarili mo, kahit yung simpleng paglabas lang, no? Simpleng paglabas ng bahay. Sa simpleng paglabas ng bahay kasi nai-expose mo yung sarili mo niyan, nai-expose mo kasi nasasalubong mo yung mga kinagat ako ng langgap, nasasalubong mo yung mga takot mo, dun mo nasasalubong yung hilo, dun mo siya na i-experience, dun mo nasasalubong yung hirap sa paghinga. Sa pag-expose mo kasi na yun, dun mo siya na dun mo siya na-i-encounter, dun mo siya unti-unting nakakabisado eh. Ayan yung tinutukoy ko na huwag ka dapat nakadepende dun sa huwag mong madaliin, no? Dapat may ginagawa ka ring hakbang para sa pag-recover mo. Yun nga lang, huwag ka nga lang maiinip na sa pag-recover mo, ano ba yan? Ang tagal-tagal ko na, hindi pa rin ako nakaka-recover. Ano ba yan? Ang tagal-tagal na, nararamdaman ko pa rin yung mga sintomas na ito. Huwag sana yung mga style na ganun. At huwag din po sana yung mga style na ganito, no? Kasi walang mangyari kapag ganito yung style mo, no? Ito na naman siya, yung hilo. Ito na naman siya. Uwi na ako ng bahay. Pahinga ako ron. Ito na naman yung pananakit ng dibdib ko. Ito na naman yung paninikip ng dibdib ko. Ano ba to? Uwi na ako ng bahay, doon na lang ako. Huwag ganun, no? Kailangan harapin mo talaga siya.
mahirap sa mahirap talaga yan, pero kailangan mo salubungin yan. Kasi dyan ka talaga makaka-recover eh. Sa pagsalubong mo kasi yan, ano yan eh, tawag nito. Ayan na mismo yung ano, ayan na mismo yung pinakagamot dyan eh. Yung pagsalubong mo sa kanya araw-araw. Ayan na mismo yung pinakagamot dyan. Hindi yan, wala kasing instant na gumagaling pagdating sa ano eh, pagdating sa gamot na uminom ka ng gamot, no. Gagaling ka na kagad. Kasi yung base sa aking experience, ang nai-reseta kasi sa akin noon ay pampakalma, no. So ang ginawa ko niyan, 3 times lang po ako uminom niyan, 3 beses lang, so 3 araw yan. Kasi 1 beses isang araw yan. Kasi pagdating ng gabi noon dati, talagang di ko na mapigilan, talagang para na akong atakihin. Lakas na ng kabog ng dibdib ko, takot na ako. So if needed talaga, umiinom ako noon. So 3 beses ako uminom ng pampakalma na yun. So walang instant na gumagaling. So yung ano na yun, pampakalma na yun, ay yung gamot na yun, pampakalma lang yun, no. Huwag kayo nakadepende na lang dun. Yun lang ang aking masasabi about sa ano, sa huwag mong madaliin yung pag-recover mo. Kumbaga, huwag mong madaliin, pero may ginagawa ka ring action. Unti-unti mo ring hinaharap yung mga takot mo. Unti-unti mong sinasalubong yung mga takot mo. So nandito ako, sarap pagpaaraw, dami nagja-jogging, no. Ganyan lang talaga yung may buhay anxiety disorder. Matagal po talaga, medyo may katagalan. Lalo na medyo may katagalan kapag nasa bahay ka lang, hindi mo hinaharap yung takot mo. Marami akong kilalang ganyan, no. May mga nervous breakdown na nasa bahay lang. Matagal nila na overcome yung sarili nila. Natakot sila magtrabaho. Natakot na sila lahat-lahat. Kumbaga pinaliit na nila yung mundo nila. Nagpasakop sila sa takot, no. So yun lang, oh, huwag kayong papadala pagdating sa mga hilo-hilo na yan. Kasi ano yan, fake na hilo. Huwag kayong papadala sa mga nararamdaman nyo, sa mga hinaing ng katawan nyo, no. Huwag kayong papadala dyan. Lahat yan peke, lahat yan nasa isipan lang natin, no. Huwag kayong papatalo dyan. Lagi lang kayong sa lahat ng oras talaga, tapangan nyo, magtiwala kayo sa sarili nyo. Higit sa lahat, magtiwala kayo sa mahal na Panginoon. Maraming salamat, guys. Sana may napulot kayo kahit kaunting aral sa aking munting video ito. Maraming salamat, classmate. See you in my next video. God bless po.